At isa na naman pong fantastic at panalong hapon ng Thursday sa inyo, our dear Itulay Cuties. At ako po muli ang inyong makasama. Siyempre, I'm still excited dahil po ngayong hapon, tayo po ay meron pa rin kasamang guest tutor upang tulungan tayo na bigyan po ng kalinawan ng ilan sa ating mga topics ngayong hapon. At siyempre po, kayo po ay live na nanonood ng free online tutorial mula po sa Itulay. At ako, si Tutor Leonard, katama po si Tutor Carl mula sa STO Olongapo City, ang inyong live na makasama tuwing alas 3 hanggang alas 3:40 ng hapon. Saan? Live po kami lagi sa DepEd TV at DepEd EdTech Unit, DepEd tayo Facebook pages, DepEd EdTech Unit at saka DepEd TV, also ng ating YouTube channels. At syempre po, magandang hapon po sa mga kauna-unahang cuties who come upang makinig ngayong hapon. Gaya po ni na Shia Ruby, good afternoon po, sabi niya, from 9 Chrysanthemum ng San Mariano National High School, at ang kanya pong teacher ay si Sir Jules Alarcon Peralta. Hello po sa inyo dyan, sa inyo pong school. Also si Richel Kulili, good afternoon po, watching, listening from San Mariano National High School also. Ayan din po si Cristelyn Acera, Eunice Miranda, Cristelyn Micaela Aliardo, Romaline Veloria, Cristelyn Acera, Nerissa Likigan, Princess Abigail, Shia Sagun, mula po sa YouTube naman po siya nanonood ngayong hapon. Also kay Princess Elijah Buensosesco Conchas, mula rin po sa San Mariano National High School. At ngayong hapon po ang ating pong talakayan ay iikot sa Araling Palipunan 9, Quarter 3, Week 7, na meron pong pamagat na layunin at pamamaraan ng patakarang piskal. So nakaraang linggo po, atin pong tinapos ang ating aralin ukol sa patakarang piskal. Ngayon po tayo po ay dararaman sa may monetary fiscal policy. At upang parangalan po ang ating Cutie and School of the Week, Week 6. Ang ating pong Cutie of Week 6 is none other than Vina Garing Navarro mula po sa Ocampo National High School. Congratulations sa ating Cutie of this week. At syempre po, ang ating pong School of the Week naman po is none other than Luis Fe Gomez Diamantina National High School mula po sa STO Isabela. And before we continue, magandang hapon din po kay Angeline Pida mula po sa may Ocampo National High School, kay John Kyle Brandes naman po ng Ocampo National High School also. Also po, good afternoon din po kay Eliza Merrill, Shia Ruby, at Jazel Turqueza Mateo, kay Rialyn Eliarde, Eliza Merrill, kay Cristelyn, at kay Ermeline. Sa iba po mga kasama po natin ngayong hapon na live na tumututok sa ating session this afternoon. At syempre po, wag na po nating pakatagalin. Ngayong hapon din po, nais po natin bigyan ng importansya ang ating mga kabataan na syempre po, nagbibigay po ng effort at ng kanilang pong oras upang magbigay po ng kanilang reflections at na kanilang output. At ngayong hapon po, ang ating pong mga output of the week, marami po sila, ay mula po kina Hasmin Abordo Kilang ng Grade 9 Shakespeare's. Siya po ay mula din sa may San Mariano National High School, Katagig Extension. At andyan din po ang ating kasamang si Marian Velasco Taguba ng Grade 9 Periwinkle, also from San Mariano National High School. Andyan din po ang ating magilo na kasamang si Princess Elijah Buensosesco Conchas mula po sa Grade 9 Periwinkle ng San Mariano National High School. And last but not the least, ang ating suki in giving us valuable outputs every week ay mula po kay Kuya Mark Alvin Platon, mula po siya sa mataas na paaralan, SDO Lungsod ng Pasig. Maraming salamat po sa inyong pagtutok kada Thursday ng hapon. At hello na rin po kay Maflor Ancheta, kay Princess Elijah, kay Jasleen Lozada, Queenie Angeles, Eliza Merrill, kay Mariel Cabangon, at kay John Kyle Brandes, Irish Nika, at Turqueza Richel Kulili. Hello po sa inyo. At welcome po kayo sa ating live ngayong hapon. At para po mas marami tayong makasama ngayong hapon, no, you are all welcome na i-share ang ating live para mas marami tayo maabot ng mga kabataan, especially grade 9 students, sa ating live this afternoon. Ilang paalala
Una, ihanda ang iyong lapis, kwaderno at notebook. At kung bitbit nyo ang inyong modules, better. Ang ating pong gagamitin sa talakayan ngayong hapon ay mula sa Arling Palipunan ng module na isinulat nina Luz Eranista at Pitsi Cabanilla at ito po ay nathala ng DepEd Region 3. At syempre po inaasahan po namin ngayong hapon na kayo ay makapag-participate sa amin gamit po ang ating comment box. Let's not prolong at upang ibigay ang ating pong pre-assessment activity ngayong hapon, ating pong tinatawagan muli ang ating simpatikong guest tutor this afternoon mula sa SDO Pampanga ng San Juan National High School. Please welcome our tutor, Joner. Tutor Joner, magandang hapon po. Happy morning, sir, Sir Leonard, and to our tuties po na nanonood ngayon. Happy afternoon po. Ayan tutor, so thank you, Sir Leonard. Yes. Binabati ko yung aking mga students sa San Juan High School and sa aking mga co-teachers. Hello po, good afternoon. So thank you, Sir Leonard, no, para po sa opportunity na ito, no, na makasama kayo dito sa Itulay lesson natin para sa araw na ito. It's our pleasure, Tutor Joner. Yes, sir. Thank you po. Okay, so again, sabi nga ni Sir Leonard, so ako'y magbibigay sa inyo sa ating pre-test, no, para sa araw na ito. So ito ang ating gawain number 1 at may pinamagatang maramihang pagpili o multiple choice, tinatawag choices. Okay, para sa ating panuto, para sa ating gawain, tukuyin ang letra ng tamang sagot at isulat sa ating comment box. So kung may sagot kayo para doon sa ating katanungan, ilagay natin sa or i-type natin, then i-comment sa ating comment box. Okay? Yes, then magbibilang ako ng 5, then ipapakita ni Sir Leonard yung ating tamang sagot. Okay, Sir Leonard? Okay po. Okay, para sa ating unang katanungan, ito ay tumutukoy sa behavior ng pamahalaan patungkol sa paggasta at pagbubuwis upang mabago ang galaw ng ekonomiya. Ulitin ko, ito ay tumutukoy sa behavior ng pamahalaan patungkol sa paggasta at pagbubuwis upang mabago ang galaw ng ekonomiya. Letter A, patakarang piskal. B, expansionary fiscal policy. And letter C, contractionary fiscal policy. Okay, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5. Sige, sino yung mga nakasagot ng tama? Ayan, tignan natin sa comment box. Ayan. At ang ating tamang sagot ay letter A. So yung mga nakatama sagot, si Mark, si John Angelo, si Princess, si Aldrich, ayan, si Antoinette, si Jill. Ayan. So ang patakarang piskal, ito ay ang behavior ng pamahalaan patungkol sa paggasta at pagbubuwis. Okay po, sir. Next question tayo. Ayan, para sa ating ikalawang katanungan. Ito ay isinasagawa ng pamahalaan upang mapasigla ang tumatamlay na ekonomiya ng bansa. Ulitin ko, ito ay isinasagawa ng pamahalaan upang mapasigla ang matamlay na ekonomiya ng bansa. Letter A, patakarang piskal. B, expansionary fiscal policy. And letter C, contractionary fiscal policy. Okay, ready? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, the correct answer is letter B, no? Expansionary fiscal policy. So tatandaan yon, para mapasigla yung tumatamlay na ekonomiya ng bansa, ang ginagawa ng pamahalaan, pinapatupad ang expansionary fiscal policy. At ang may tamang sagot, ayan si Aldrich, Shia, Riza, Jill, ayan. So tama yung kanilang mga sagot. Sige, sir. Proceed tayo sa number 3. Number 3 question, ito ay ipinapatupad ng pamahalaan
kapag nasa alanganing pagtaas ang mga presyo sa ekonomiya? Ulitin ko, ito ay pinapatupad ng pamahalaan kapag nasa alanganing pagtaas ang mga presyo sa ekonomiya. Letter A, patakarang piskal. B, expansionary fiscal policy. Letter C, contractionary fiscal policy. Okay, ready? 1, 2, 3, 4, 5. And the correct answer is letter C, no? Contractionary fiscal policy. At yung mga cutie natin na may tamang sagot, ayan, si Princess Abigail, Irish, Bernard, ayan, si Eunice. Tama ang sagot ni Eunice, si Met. Ayan, so congratulations, no? Magaling. Next, for our fourth question, ayan, alin sa mga sumusunod ang pangunahing nilalabanan ng contractionary fiscal policy? Ulitin ko, alin sa mga sumusunod ang pangunahing nilalabanan ng contractionary fiscal policy? Letter A, recession. B, mababang buwis. And letter C, overheated economy. Okay, ready? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, the correct answer is letter C, no? Overheated economy. At yung may tamang sagot, si Isabella, ayan, si Christine, Hillary, Riza May, Emeline. Ayan, so mahusay ang sagot, no, ng ating mga cutie, sir. Okay, at sa ating last question, number 5, ang expansionary fiscal policy ay pinapatupad sa sitwasyon gaya ng blank. Ulitin ko, ang expansionary fiscal policy ay pinapatupad sa sitwasyon gaya ng blank. Ano kaya yung blank na yon? Okay, letter A, may mababang bilang ng mga namumuhunan. Letter B, mataas ang pangkalahatang output ng ekonomiya. And letter C, lubhang masigla ang ekonomiya o overheated na tinatawag. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5. And the correct answer is letter A. May mababang bilang ng namumuhunan. At yung may nakaakuha ng tamang answer, ayan, si Chrislyn. Tama yung answer ni Chrislyn. John Angelo. Ayan, Elika, Bernard, Elaine, Shia. Ayan. At si Anna Rose, Marian. Ayan, sir. So, napakarami po nating mga cuties na tama yung kanilang mga sagot para sa ating gawain number 1. And i-comment nyo, yes sir, and i-comment no? Yes, yung nakuhang score sa ating comment box. Yan. Thank you, Sir Leonard. Ayan, thank you po, Tutor Joner, no? At sa ating po mga kabataan na participate po ngayong hapon. Thank you po sa mga nakuha ng 5 out of 5, 4 out of 5, 3 out of 5. And again, Tutor Joner, no, as you always say, na huwag kayong mahiyang sumagot dahil ang very purpose ng Itulay ay tulungan kayong mas maunawaan ng mga topics in economics or araling panlipunan 9. At syempre po tayo muna magpapaalam sa ating simpatiko Tutor Joner at syempre ating po siyang aabangan in the coming live po natin. Salamat po, Tutor Joner, and see you soon. Thank you. Thank you. Thank you so much. Hi po. Okay, at pagpapatuloy po natin ngayong hapon, ang Quarter 3, Week 7, ay merong MEX na nasusuri ang layunin at pamamaraan ng patakarang pananalapi. So, ating alamin ngayong hapon kung ano ba ang pinagkaiba ni patakarang piskal at ni patakarang pananalapi. Or meron ba kayang pagkakatulad ang dalawang ito? Ang patakarang pananalapi or monetary fiscal policy or monetary policy ay isang gawain ng pamahalaan at syempre po katulong ang ating Bangko Sentral ng Pilipinas. At ang kanyang gawain ay para saan? Magkontrol ng supply ng salapi at antas ng interes upang mapalago ang ekonomiya at mapatatag ang presyo sa
pamilihan. At good afternoon po kay Madam Winabel Ann Ventoruso, ang ating pong tutor Winabel ng Lutong Bahay every Friday. Hello po sa amin po dito sa may Barreto National High School. Also kay Ayan, Anchata, hello po from Echaga West District, Doña Magdalena Issuefood High School ng Diamantina, Cabanatuan. Also kay Joylene Paggalyaman mula po sa Alibadabad National High School. Also kay Angelica May Lorenzo, hello po sa inyo. So, ngayong hapon ating pong titignan mabuti kung paano ba minamanipula in a good way ng BSP ang pagpapatakbo ng salapi upang maging stable, upang maging maayos ang ating ekonomiya. Ngunit ano nga muna ba ang salapi? Ang salapi or pera ay madalas nating ginagamit at ito ay isa sa pinakamadalas na kinukonsume na commodity ng tao maliban sa pagkain, sa tubig at sa kuryente. Ibig sabihin, ito ay mahalagang commodity. Hello din po, watching po, sabi ni Madam Gloria Tipones, still watching and learning po. Ma'am Gloria, thank you po for always bringing your students na makinig po ng Araling Panlipunan 9 every Thursday. No? At hello din po kay Antoinette Hernandez, kay Harit, kay Vina Navarro at kay Eliza Miguel Yuwalat. So ang salapi daw ay kahit anong bagay na tinatanggap pamalit ng produkto at serbisyo. At lahat ng mga bagay na ito ay pwede po nating tawaging salapi. At ang salapi ay maaaring maging iba't ibang forma. Ang salapi ay pwede maging barya o perang papel. At ito ay ating pong tinatawag na fiat money. And when we say fiat money, ito ay isang uri ng salapi na kung saan binaback-upan ang responsibility behind it ay mula po sa isang bangko sentral. So whatever the value na nilagay nila sa harapan ng pera o ng coins, ito ay pananagutan ng Bangko Sentral. At sa ating bansa, ang ating pong Bangko Sentral ay ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Alawa, it could be an electronic money or e-money. So recently, ito pong ating ginagamit, especially nagkaroon po tayo ng pandemya, gaya ng GCash, PayMaya, Smart Money, at iba pa pong uri ng electronic money. Ito naman ay yung uri ng salapi na kung saan ito po ay nasa electronic form. Pero ito ay may katumbas na fiat money. Okay? At sunod po ay ang cryptocurrency. At ang cryptocurrency naman po ay sumikat din sa kasalukuyan. Ito po ay mga encrypted data string. Gaya po ng Bitcoin, Ethereum at Ripple. So ito po ang mga common na itsura ng salapi sa kasalukuyan. Tutor, paano po gagamit ng BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas ang salapi upang maayos ang ating ekonomiya? So ito ang mga instrumentong ginagamit ng ating BSP sa pagpapatupad ng patakarang pananalapi. So una, we have Fiat Money Authority. So ito yung 5 bagay na gagamitin ni gobyerno at ni BSP kung sakasakaling mababa or mataas masyado or overheated ang ating ekonomiya. Tutor, ano po ang Fiat Money Authority? Ito ay simplified to be simple. When we say Fiat Money Authority, ang Bangko Sentral lamang ang may kakayahang mag-imprenta, magdagdag o magbawas ng supply ng salapi sa ating ekonomiya. Before we continue po, hello din po kay Janice watching from Echaga West District, Doña Magdalena H. Gapud, kay Princess Abigail John Calbrandes, Ella May Rodriguez, Christine Rivera, Froy Louie Inocencio, Anna Rose Kamunayan, still watching daw po. At hello din po kay Mrs. Rosalinda Egatan from San Mariano National High School, Hannah Dane Garma, Mary Shane Balauro, still watching po, at kay Janelle Paulit. Hello po sa inyo dyan. Pangalawa, we have the open market operation. So, ito ay isang pagbibenta o pagbili ng mga papel ng pagkakautang. So, ito ay government securities or government bonds. At ito po ay direktang maaring bilhin ng BSP or ipagbenta. Siyempre po, pangatlo, we have the reserve
requirement. Ang ating pong Bangko Sentral ng Pilipinas ay hindi lamang po isang central bank. Ito rin po ay isang business entity. Ibig sabihin, ito rin po ay kumikita. At ano po ang purpose ng rediscount or reserve requirement? So, ang ginagamit po natin when we speak about reserve requirement, meron pong bahagi lamang ng kinikita o iniimpok sa Bangko Sentral ang pwede po nilang gamitin bilang pautang. At kung sakasakaling masyadong mababa ang ating ekonomiya, ano po ang pwedeng gawin ng BSP with the reserve requirement? Pwede niya po itong babaan upang mas maraming salapi ang hawak ng mga tao. And in times naman na magkakaroon ng overheated economy or sobrang hype na economy, maaaring taasan ni BSP ang reserve requirement upang mas kumonte naman ang salapi na dumadaloy sa ating ekonomiya. Next, we have the rediscount rate. O ito naman ay paraan ng ekonomiya o ng ating BSP upang mas pasiglahin ang ating ekonomiya. So, when we speak about rediscount rate, nagpapautang din po sila. At ang tubo or interest na kanilang ipapataw sa kanilang pauutangin ay maaari niyang pababain or pataasin depende sa sitwasyon ng ekonomiya. At huli po, we have the moral suasion. Ang BSP bilang highest authority when it comes to banking, siya po ay may karapatan, kakayahang makipag-usap sa mga banking at mga bank systems na bansa. Para saan po, Tutor Leonard? Upang bigyan sila ng payo kung dapat bang babaan or taasan ang interest nila. At appreciation po sa ating mga kasama, gaya po nila John Kyle Brandes, Osaya Harit, John Kyle, Hillary, Janil, at hello po kay Kuya Allen Mark Desus. Welcome back, Kuya Allen. Maraming salamat po for attending this afternoon session. No? Thank you for still watching our live. At syempre po, Tutor Leonard, lahat po ito, ang focus ng lahat ng ito ay upang magkaroon tayo ng malagong ekonomiya. Maybe reserve requirement or discount rate, open market, fiat money authority, or moral suasion, ang lahat ng ito ay ginagamit ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas upang magkaroon ng malagong ekonomiya at stable na daloy ng salapi. Hello din po kay Ermeline Madawin, Hannah Dane Garma, still watching po from Isabela. Also kay Princess Elijah Buencesco Conchas, kay Lagido Eileen, good afternoon po from Daragutan East National High School, SDO Isabela, at kay Jill Antoinette Sola at Kathleen S. Pion. Ayan, let's continue. So, Tutor, hindi lang po iisang uri pala ng bangko meron sa bansa. Yes, we have commercial bank. At itong mga bangkong to, ang kanilang focus usually ay magpautang sa mga individual o mga business entity para po saan, Tutor, upang mapalago ang komersyo or commerce. Tutor, ano pong example ng mga bangkong yan? We have BDO, Banco de Oro, we have BPI, we have PS Bank, at iba't ibang uri ng bangko na nagpapautang, nagbibigay ng loans upang makapag-create ng businesses at makapag-establish ng bagong mga gawaing pang-ekonomiya. Next, we have savings bank. Ito naman po mga uri ng bangko na they specialize sa pag-iimpok. Alright? Ang kanilang focus ay tatanggap sila ng mga salapi mula sa mga tao at ito ay ikikip nila. At ilang bahagi nito ay pwede po nilang ipautang naman sa mga business entrepreneur o mga business entities at yung tubo nito ay pwede po nilang gamitin sa pagpapalago ng kanilang bangko at pambayad interest sa mga nag-impok sa kanila. Still watching din po si Queenie Angeles, Jazeline Alnazada, Aisel Cabasag, Oxaya Bornia, Princess Abigail Angeline Lumbuan, Marian Velasco Taguba, Arian Ladit, Azel Cabasag, Kathleen S. Pion, Shia Sagom, Hanelet Maestrado, at hello po kay Angel T. Mago. No? Thank you po for staying tuned to our live this afternoon. And lastly, we have the rural bank. So from the word itself, from the name itself, rural, ito ay mga mas maliliit na mga bangko
na kadalasan makikita mo sa mga lalawigan. At sila kadalasan ay mga bangkong may mas maliit na kapital. Kaya ang kanilang focus ay ang pagtulong sa mga mas maliliit nating industriya, gaya ng mga mangingisda, mga magsasaka, magtutubo at iba pa. Still joining and learning together with my students from Alibadabad National High School. Hello po kay Sir JB Valenzuela at thank you so much Sir JB for bringing your students watching ngayong hapon. Also kay John Care Branch at Princess Abigail. Hello po from San Mariano National High School, Maine. Esto Isabela. Let's continue. May iba dyan, mga tuties natin, we still have a special bank. So, ito ay mga bangkong ginawa for an specific purpose. First is the Development Bank of the Philippines. So, ang DBP or Development Bank of the Philippines ay kinreate gaya po ng ating mga commercial banks para po saan tutor upang sumuporta sa mga ipinapatayong komersyo sa ating bansa. At ang kanilang interes ay mas tihamak na mas maliit. Pangalawa, we have the Land Bank of the Philippines. Tutor, ano po ang work naman ni Land Bank of the Philippines? Si Land Bank or the LBP, ang kanyang work po ay para tugunan ang pangangailangan especially ng ating mga kababayan na may kinalaman sa agraryo or agrarian. At huli po, we have the Al-Amana Islamic Investment Bank of the Philippines. So ano po, tutor, ang espesyal sa Al-Amana Islamic Investment Bank of the Philippines? Ang bankong ito ay specifically ginawa para sa ating mga kapatid na mga Muslim. So bilang isang Islamic Investment Bank, ang kanyang gawain ay tugunan ang pangangailangan ng ating mga kapatid na Muslim dahil meron silang ibang customaries or ibang mga customs in terms of debts, pangungutang, pagbabayad, investment, at iba pa. At ilo din po, watching po si Marian Velasco Taguba, Darius Agabao Alabanza from San Mariano National High School also, Hilary Jade Sebastian, Jill Antelet Sola, Harit Labore, Hannah Din Garma, Asaya Bornia, still watching po. Thank you so much. At syempre po, before we continue po for our last activity, nais ko batiin ang aming pong paaralan na Barreto National High School at sa aming pong masipa pong principal na si Madam Maria Criselda Jasciada at sa aming pong head teacher na si Madam Edna Oorine at sa lahat po ng aking kasama sa Barreto National High School. At dahil po kayo po ay natuto, ang ating pangalawang gawain ay merong salita o may pamagat po na tama o mali. So ano po ang gagawin, tutor? Kailangan nyo lang pong ilagay ang alin po? Ang salitang tama o mali. At sabi po ni Princess Abigail, a savings bank is a financial institution whose primary purpose is accepting savings, deposits, and payment interest on those deposits. That is correct, no? They accept these deposits for what? For the purpose of investing it. Ipinapautang ito ulit sa ibang mga tao at yung tubo garnering from those utang will be used now for another specific purpose. Ang sabi naman po ni Kyle Brandes, ang Rural Bank ay isang institusyon kung saan sila ay tumutulong sa isang bansa upang makapagpatayo o makagawa ng proyekto tungkol sa ikauunlad ng proyektong pang-agrikultura. Is correct, no? And we include also yung aquaculture, yung pangisda, agraryo, yung agriculture, at iba pa. At still watching po ang ating mga kasama, gaya po ni Harriet, ni Kyle, ni Kathleen, ni Grimar. Hello po sa inyo dyan. No? Let's continue now for our gawain number 2. Ang kailangan lang gawin ay basahing maigi ang mga sumusunod na sitwasyon. Isulat ang iyong sagutang papel, ang iyong sagot. If it's tama or ito ba ay mali. Alright? So for number 1, the segment is, ang fiscal policy ay paggamit o pagkontrol ng supply ng salapi at antas ng interes upang mapalago ang ekonomiya at mapatatag ang presyo sa pamilihan. So, ang tawag ba natin dito ay fiscal policy for number 1? Please write down number 1 and your answer. Is it tama or is it
mali. Alright? Still watching po si Janille Apolit, Princess Abigail, John Calbrandes, Elika Apostol, Metchi also watching pa rin po. Si Liana Constante, si Princess Manalo, at si Vina Agaring Navarro. Also si Harit Labore, ayan dyan pa rin po. Kasama po natin ngayong umaga. So, basahig maigi ha. Sa instruction po ni Tutor Leonard, basahig maigi. Uulitin po namin sa inyo. Ang fiscal policy ay pagkontrol ng supply ng salapi at antas ng interest. Ito ba ay fiscal policy or ito ba sa tingin nyo ay monetary policy? Ito ba ay tama or ito ba ay mali? So karamihan po for number 1, tama at tama ang kailang sagot. But the correct answer for number 1 is mali. At tama po si Bernard Arellano for number 1 dahil po mali ang kanyang sagot. So tutor, bakit po mali ang number 1? Dahil when we say pagkontrol ng supply ng salapi or money at antas ng interest or interest rate, ito ay tumutukoy sa monetary policy. Kasi pag fiscal policy, buwis ang ating pinag-uusapan dyan. Tama rin po si Shia, si Aizel, tama rin po si Marian, si Aldrich, si Cristelline, at si Risa, tama rin po. Sabi ni Kuya John Angelo Brill, sabi na eh. That is correct. No? Number 2. Ang BSP lamang ang may karapatang o kapangyarihang mag-imprenta ng salapi sa bansa. So, tama ba na BSP lamang o Bangko Sentral ng Pilipinas ang may karapatang mag-imprenta, maggawa ng salapi sa bansa? For number 2. Ayan. For number 1, tama rin po si Princess No at saka si Prince Elijah at Princess Abigail. So for number 2, meron na po tayong mga sagot. At karamihan po ng kanilang sagot ay tama dahil ang tamang sagot ay tama. At lahat ng salaping hindi imprenta ng BSP ay counterfeited or peke. At may karampatang parusa ang mga mahuhuli na nagmamani, nag-create ng mga money or nagmamanufacture, nagre-reproduce ng salapi. So tama, BSP lamang po. At lahat po ng sumagot ng tama ay correct for number 2. Number 3, ang required reserve ay bahagi ng idedeposito ng mga tao sa bangko na kailangang itabi ng bangko at hindi ipautang. Ayan. So, maaari pong itaas o ibaba ang required reserve. Ang tanong dito, ito ba yung bahagi ng deposit ng mga tao? Is it a tama or a mali statement? You may now put your answers on our comment box. For number 2, tama po si Maflorno, si Harit, si Vina, si Prince, si Aryan, si Hillary, si Leia, si Hannah, si Queen, si Lester, tama rin po. Si Krizaya or Krizia, si Shaina Rose, Ermeline, si Liana ay tama rin po. No? At for number 3, tingin nyo ito ba ay tama o mali? At kita ko po, karamihan pang sagot ay tama at mailang mali dahil ang tamang sagot ay tama. So yan po ay isang uri ng reservation. Hindi lahat ng pinapautang, hindi dapat lahat ay pwedeng ipautang ng BSP. Why? Because may bahagi ng salapi na kanilang iniimpok ay dapat nakatabi lamang. Number 4, ang Development Bank of the Philippines ay itinatag bilang katuwang ng programa sa reformang agraryo ng bansa. So, ang DBP ba or Development Bank of the Philippines ay for agrarian? Is it a tama or a mali statement? For number 3 po, tama po si Angeline, tama rin po si Aizel, si Cristelline, si Giselle, si Ermeline, si Asaya, tama rin po. At good afternoon po kay Bistasyon Guyot Purok mula po sa Grade Scorpio ng Magdalena Agri-Food High School. Hello po sa atin lahat dyan. Ayan, number 4 po, marami na po mga sagot, no? Mali. Ang sagot nila for number 4 dahil ang tamang sagot ay mali. Dahil ang purpose ng ating DBP is for commerce. Samantalang ang ating Land Bank of the Philippines is for agrarian or agraryo.
Ayan, very good po Very good po ang ating students. Lahat po ng kanilang sagot ay puro mali. Let's go for number 5. Ang moral suasion ay paraan ng BSP na impluwensyahan ang mga bangko o ilang bangko sa bansa tungo sa ikauunlad ng bansa. So, ang moral suasion ba ay ginagawa upang impluwensyahan, payuhan ng ibang bangko? Is it a tama or a mali for number 5? Number 4, tama si Liana, Vina, Aizel, Hannah, Angeline, Bernard, Realin, Shaina, Michael or Mikel, John, Aryan, Giselle, Ivan, Mile, Princess, Harriet Labore, Sima Flor, Leia, Jill, Hillary, Hannah, Queenie, Joylene, Ermil, at iba pa. No? Tama rin po si Aldrich at saka si Marian Velasco. Sa mga di po nabanggit, pasensya na po, but you are all correct for number 4. And for number 4, ang tamang sagot ay tama. Ayan, at very good po kayong lahat if you answer the word or the answer na tama. Moral suasion ay paraan ng bangko ng BSP upang kumbinsihin ang ating mga bangko sa paligid na either magtaas or magbaba ng kanilang interest or maaari po mag-create ng bago mga programa or mga bago namang mga procedures para po saan, again, ang paggamit ng ating pong monetary policy, kagaya po ng ating fiscal policy, ay may nag-iisang tunguhin. Ito ay magkaroon ng mas maunlad na ekonomiya at stable na money at tax flow. At syempre po, before we end up, ang ating pong kaladagang gawain ngayong hapon ay ito. But before that, no, please put your scores on our comment box. Kayo ba ay naka 5 out of 5, 4 out of 4, or 4 out of 5, 3 out of 5, 2 out of 5, or 1 out of 5. At si watching po si John Kyle Brandes ngayong hapon. No? Gawain po nakalagdagan, sa iyong palagay, paano nakakatulong ang iba't ibang forma ng salapi, gaya ng barya, GCash, PayMaya, at iba pa sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, lalo sa panahon ng pandemya. Sila ba ay useful? If they are useful, sa paanong paraan sila useful? At syempre po, pwede niyo po sa aming isend yan or itag kami afterwards. No? Wow, very good. No? Puro 5 out of 5 at 4 out of 4 ang nakikita ni Tutor Leonard na scores yung hapon, which means kayo po ay natuto at hopefully you also enjoyed this afternoon session. At syempre po, i-hashtag mo na ang Ituray Quarter 3 inflation at syempre po, itago mo kami sa @Tutor Leonard at @Tutor Carl. Pwede mong i-post yan sa DepEd Ituray Facebook page at pwede mo rin i-send sa akin or itag ako para amin pong mapasalamatan at ma-review ang inyong output. No? Siyempre po, next week, abangan po ang Cutie of the Week, School of the Week, at Outputs of the Week. Nako, don't say thank you because I am the one who should say thank you sa inyong pagtutok every Thursday ng hapon. Muli po, kami po sa Saraling Department ng Ituray. Ako po, si Tutor Leonard mula po sa Barreto National High School, STO Olongapo City. Katuwang po ni Tutor Carl mula din po sa STO Olongapo City. At kami po ay inyong laging live na panood sa DepEd EdTech Unit at DepEd Facebook pages, DepEd Ituray Facebook pages, DepEd EdTech Unit at DepEd TV na YouTube channels. At for comments and suggestions, you may comment us or email us at edtech@deped.com.ph. At syempre po, level up na po ang Ituray. Pwede mong i-scan ang code na yan para po diretsyo ka na makapag-comment sa aming live session ngayong hapon. Wala na pong aalis dahil po kasunod na ang aming AP9 with Tutor Edwin and Tutor Leia. Thank you so much and God bless us all. See you next Thursday.